Again, this deserves a second look. Michael taking off, the patented tongue comes out. Just in front of that line. Look at this, the double clutch, the reach out. 10 greatest athletes of all time. Welcome to Arvin Polo TV. Ang mga athletes ay hindi lamang mga promoter at representative ng kanilang mga sports, kundi sumisimbolo rin ng kahusayan, disiplina at determinasyon. Sa buong history, maraming athletes ang nag-iwan ng hindi mapapantayang marka sa kani-kanilang larangan. Ang mga athlete na ito ay hindi lamang naging pinakamahusay sa kanilang sports, bagaman sila rin ay nagtagumpay sa pagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Kung kaya sa video na ito ating kikilalanin ang 10 greatest athletes of all time na mga individual na nagbago ng laro, nagtulak sa kanilang mga katawan sa limitasyon at nag-ambag sa kasaysayan ng sports sa paraang hindi malilimutan. Kaya tara simulan na natin. Number 1, Muhammad Ali. Si Muhammad Ali ay isang iconic figure na nagbigay ng malalim na epekto sa lipunan at kultura. Nagsimula siyang magboxing noong siya ay 12 years old pa lamang nang manakaw ang kanyang bisikleta at mabilis siyang nakilala bilang may isang pambihirang talento. At siya ay kinoronahang Olympic gold medalist noong 1960 sa Rome Olympics. Sa edad na 22, siya ay nanalo ng World Heavyweight title nang talunin niya si Sonny Liston noong 1964. Kasunod nito ay ang kanyang pagyakap sa Islam at pagbago ng pangalan mula Cassius Clay patungong Muhammad Ali na sumisimbolo sa kanyang bagong paniniwala at pagkakakilanlan. Samantala, kilala rin si Ali sa kanyang matibay na paninindigan tulad ng pagtangging lumahok sa Vietnam War dahil sa kanyang mga religious beliefs na naging sanhi ng kanyang suspension sa boxing mula 1967 hanggang 1970 at ang pagtanggal sa kanya ng kanyang titulo. Gayunpaman, ang kanyang pagbabalik sa ring ay minarkahan ng mga epic fights. Kabilang ang Fight of the Century laban kay Joe Frazier noong 1971, ang The Rumble in the Jungle laban kay George Foreman noong 1974, at Thrilla in Manila laban muli kay Frazier noong 1975, na nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang kwento sa sport. Sa kabila ng pagiging diagnosed na may Parkinson's disease noong 1984, nanatiling aktibo si Ali sa mga kampanya para sa peace, human rights, and philanthropy na nagtuturo ng mga messages ng peace and understanding. Gayunpaman, ang kanyang pagpanaw noong June 3, 2016 ay nagdulot ng mass grieving sa buong mundo. Ngunit ang kanyang pamana bilang isang mandirigma, hindi lamang sa ring kundi para sa katarungan, ay nagpatuloy. Si Muhammad Ali ay isang simbolo ng tapang, katarungan at hindi matitinag na paninindigan na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao at nagbukas ng landas para sa mga bagong henerasyon sa sport at lipunan. Ang kanyang impluensya ay lumampas sa mga hangganan ng sport, binabago ang mga pananaw ng lipunan sa lahi, relihiyon at kalayaan na nagpapakita na ang tunay na kahusayan ay hindi lamang nasusukat sa mga tagumpay sa loob ng kaniyang sport, kundi pati na rin sa mga prinsipyo at pagpapahalagang ipinaglaban sa labas nito. Number 2, Michael Jordan. Si Michael Jordan na isinilang noong February 17, 1963 sa Brooklyn, New York ay kilala bilang isa sa mga pinakadakilang athlete sa kasaysayan at marahil ang pinaka-iconic na basketball player sa lahat ng panahon. Lumaki siya sa Wilmington, North Carolina kung saan nagsimula siyang maglaro ng basketball at agad na nakilala dahil sa kanyang pambihirang talento. Samantala, sa University of North Carolina, pinangunahan niya ang Tar Heels sa NCAA Championship noong 1982 sa pamamagitan ng pag-shoot ng game-winning shot. Kung kaya't noong 1984, siya ay na-draft bilang 3rd overall pick ng Chicago Bulls at dito nagsimula ang kanyang karera sa NBA. Sa loob ng 15 years, nanalo si Jordan ng 6 NBA championships mula 1991 hanggang 1993 at noong 1996 hanggang 1998 may 5 NBA MVP awards at naging 10-time scoring champion. Kilala siya sa kanyang kakayahan sa mga clutch moments, walang katulad na competitiveness at hindi matatawarang work ethic na lahat ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Samantala, ang kanyang signature shoe line na Air Jordan sa ilalim ng Nike ay naging isa sa mga pinakamatagumpay at pinakakilalang brand sa kasaysayan ng sports apparel na nagdala ng kanyang pangalan sa global level. Matapos ang kanyang pansamantalang pagretiro noong 1993 upang subukan ang baseball, bumalik si Jordan sa NBA noong 1995
at muling pinamunuan ng Bulls sa 3 sunod-sunod na championships mula 1996 hanggang 1998. Gayunpaman, siya ay muling nagretiro noong 1999, ngunit bumalik siyang muli noong 2001 upang maglaro para sa Washington Wizards bago tuluyang nagretiro noong 2003. Siya ay na-induct sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2009, kinikilala sa mundo ng sports. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa court, si Jordan ay naging matagumpay na negosyante at majority owner ng Charlotte Hornets. Samantala, ang kanyang legacy ay hindi lamang sa sports, kundi pati na rin sa kultura, na nagbibigay inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga atleta at tagahanga sa buong mundo. Si Michael Jordan ay kinikilala bilang greatest of all time, na may malalim na impluwensya sa global sports culture and athletic standards. Ang kanyang pangalan ay nananatiling simbolo ng kahusayan, determinasyon at walang hanggang inspirasyon. Number 3, Serena Williams. Si Serena Williams ay isa sa pinakadakilang atleta sa kasaysayan, hindi lamang sa tennis kundi sa kabuuan ng e-sport. Siya ay ipinanganak noong September 26, 1981 sa Saginaw, Michigan. Si Serena, kasama ang kanyang kapatid na si Venus, ay sinanay ng kanilang amang si Richard Williams na nag-push ng kanilang kakayahan sa isang sport na dating dominated ng mga puti. Mula sa murang edad, ipinakita ni Serena ang kanyang pambihirang talento. At noong 1999 sa edad na 17, napanalunan niya ang kanyang unang Grand Slam title sa US Open na nagmarka sa simula ng kanyang domination sa tennis. Dahil dito, si Serena ay kilala sa kanyang napakalakas na serve, aggressive playing style at kakayahang magtagumpay sa mga kritikal na laban na nagdala sa kanya ng 23 Grand Slam singles titles, ang pinakamarami sa Open era at 4 na Olympic gold medals. Higit pa sa kanyang mga tagumpay sa court, si Serena ay naging isang simbolo ng determinasyon, gender equality at racial justice gamit ang kanyang platform upang wakasan ang mga isyong ito at maging inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Samantala, ang kanyang pagbalik sa tennis matapos manganak noong 2017 ay nagpapatunay ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sport. Bukod sa pagiging atleta, si Serena ay isang fashion icon at matagumpay na negosyante na may sariling clothing line. Gayunpaman, siya ay kasal kay Alexis Ohanian, ang co-founder ng Reddit, at magkasama nilang pinapalaki ang kanilang anak na si Alexis Olympia. Bukod pa rito, ang pamana ni Serena ay nakaugat hindi lamang sa kanyang mga record, kundi pati na rin sa kanyang hindi matitinag na determinasyon na i-break ang mga boundaries na kung ano ang posible para sa mga babaeng atleta at mga people with color. Samantala, si Serena Williams ay hindi lamang isang atleta kundi isang cultural icon na ang impluwensya ay lampas sa larangan ng tennis, at siya ay magpapatuloy na maging isang inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon na nagpapatunay na siya ay isa sa mga pinakadakilang atleta sa lahat ng panahon. Number 4, Usain Bolt. Si Usain Bolt na isinilang noong August 21, 1986 sa Sherwood Content, Jamaica ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang atleta sa kasaysayan at tinuturing na pinakamabilis na tao sa mundo. Siya ay kilala bilang si Lightning Bolt at naging simbolo ng kahusayan sa larangan ng sprinting, at ang kanyang mga record at tagumpay ay nagdala sa kanya ng pambihirang karangalan sa buong mundo. Bukod sa lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Jamaica, nagsimula si Bolt na magpakita ng interes sa sports, partikular sa cricket at football, ngunit natuklasan ng kanyang mga guro ang kanyang pambihirang bilis sa track and field, kung kaya't sa edad na 15, siya ang pinakabatang World Junior Gold Medalist sa 200 meters noong 2002 World Junior Championships. At noong 2008 Beijing Olympics, nagpakitang gilas si Bolt sa international stage kung saan nanalo siya ng 3 gold medals sa 100 meters, 200 meters at 4x100 meters relay, at lahat na may bagong world records dahil ang kanyang 100 meters record ay 9.69 seconds na nagmarka ng simula ng kanyang domination. Ngunit muling nagtagumpay si Bolt sa 2012 London Olympics kung saan nakamit niyang muli ang 3 gold medals sa parehong mga events at nag-set ng new world record sa 100 meters na 9.58 seconds noong 2009 World Championships. Noong 2016 Rio Olympics naman ay tinapos ni Bolt ang kanyang legacy sa pamamagitan ng muling pagkapanalo sa 3 gold medals sa parehong mga events na naging dahilan
upang siya ang unang athlete in history na nagwagi ng triple-triple. Bukod pa rito, ang kanyang kakaibang haba ng hakbang, bilis at kakayahang pabilisin ang kanyang katawan ay mga katangiang nagbukod sa kanya mula sa iba. Bukod sa kanyang bilis, minahal si Bolt dahil sa kanyang masayahing personalidad at showmanship, at ang kanyang signature lightning bolt pose ay naging simbolo ng kanyang brand. Matapos ang kanyang pag-retired mula sa athletics noong 2017, nagkaroon siya ng maikling karera sa professional football. Ngunit si Bolt ay nakafocus ngayon sa mga negosyo at philanthropic efforts. Ang kanyang legacy ay higit pa sa mga medalya at world records dahil siya ay naging simbolo ng bilis, kahusayan at walang kapantay na talento sa sports na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga atleta sa buong mundo. Number 5. Pelé. Si Pelé na ipinanganak bilang Edson Arantes do Nascimento noong October 23, 1940 sa Tres Corações, Brazil, ay kilala bilang isa sa pinakadakilang atleta sa kasaysayan ng sports, lalo na sa larangan ng football. Siya ay kilala bilang Ore o the King ng football. Si Pelé ay nagpakita ng pambihirang talento mula sa murang edad sa kabila ng paglaki sa isang mahirap na pamilya. Sa edad na 15, sinimulan niya ang kanyang profesional na karera sa Santos FC, kung saan agad siyang nagningning bilang isang prodigy. Noong 1958, sa edad na 17, naging bahagi siya ng Brazilian national team at napanalunan ang kanyang unang FIFA World Cup, kung saan naging sikat siya bilang pinakabatang player na nakapoint sa isang final game na isang record na hawak pa rin niya. Sa kanyang career, nakapagtala siya ng 3 World Cup titles noong 1958, 1962 at 1970 na isang natatanging manlalaro na nakagawa nito, na nagpapatibay sa kanyang status bilang isang legend sa football. Samantala, sa loob ng halos 2 decades sa Santos FC, kanyang idinala ang club sa maraming tagumpay, kabilang ang 2 Copa Libertadores titles, bago siya naglaro para sa New York Cosmos sa North American Soccer League o NASL noong huling bahagi ng kanyang karera, na kung saan tumulong siya sa pagpapalaganap ng football sa United States. Gayunpaman, si Pelé ay nakapagtala ng mahigit 1,000 goals sa kanyang career na nagbigay sa kanya ng title na FIFA Player of the Century noong 1999 kasama si Diego Maradona. Matapos ang kanyang pagre-retired, naging global ambassador si Pelé para sa football na nagpo-promote ng sport at nagsisilbing inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga athletes. Higit pa sa kanyang mga tagumpay sa field, si Pelé ay naging simbolo ng pag-asa, determinasyon at pagkakaisa sa buong mundo na nagpapakita ng kwento ng tagumpay mula sa kahirapan patungo sa kasikatan. Samantala, sa huling bahagi ng kanyang buhay, nagkaroon siya ng mga problema sa kalusugan at pumanaw noong December 29, 2022 na nagdulot ng mass grievance sa buong mundo ng sports. Ang kanyang pangalan ay nananatiling kasing kahulugan ng football at ang kanyang heritage ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga atleta at tagahanga sa buong mundo na nagtatakda ng standard ng kahusayan at integrity sa sport. Number 6. Tom Brady. Si Tom Brady na isinilang noong August 3, 1977 sa San Mateo, California ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang atleta sa kasaysayan at ang pinaka-dominant quarterback sa kasaysayan ng American football. Sa kanyang mahigit 2 decades sa National Football League o NFL, binago ni Brady ang kahulugan ng pagiging quarterback at naging simbolo ng tagumpay at kahusayan sa sports. Samantala, lumaki siya sa isang pamilyang mahilig sa sports at mula sa murang edad ay naging interesado siya sa football, baseball at basketball. Sa Junipero Serra High School, kung saan naglaro siya bilang quarterback at ipinakita ang kanyang natural na talento sa sports. Bukod pa rito, nag-aral siya sa University of Michigan, kung saan unti-unti siyang naging starter at nagpakita ng ability na manguna sa malalaking laro na nagbigay daan sa kanyang karera sa NFL. Gayunpaman, na-draft si Brady bilang 199th overall pick ng New England Patriots noong 2000, isang pagpili na itinuturing na isa sa pinakamalaking pagkakamali ng ibang mga teams dahil siya ay naging pinakamataas na performing quarterback sa kasaysayan ng NFL. Sa kanyang 20 seasons sa Patriots noong 2000 to 2019, pinangunahan niya ang team sa 9 Super Bowl appearances kung saan nanalo sila ng 6 na itinuturing na pinakamaraming panalo para sa isang quarterback sa kasaysayan ng NFL. Samantala, paglipat niya sa Tampa Bay Buccaneers noong 2020,
agad niyang pinangunahan ang team sa isang Super Bowl victory na kanyang 7th win na nagpapatibay sa kanyang status bilang greatest of all time. Bukod pa rito, kilala si Brady sa kanyang leadership, clutch performances at longevity na nagtagal ng higit sa 20 years sa isang sport na kilala sa physical challenges sa mga athletes nito. Bukod sa kanyang mga tagumpay, siya rin ay naging isang cultural icon, kilala sa sports, negosyo at entertainment. Matapos ang 22 seasons, nag-retired si Brady noong 2023 at mas nakatuon ngayon sa kanyang TB12 fitness brand at iba pang ventures sa media at negosyo. Ang legacy ni Brady ay hindi lamang nababatay sa kanyang mga record at tagumpay, kundi dahil siya ay isang simbolo ng determination, discipline at eternal pursuit of excellence na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga athletes at supporters sa buong mundo. Number 7. Jackie Robinson. Si Jackie Robinson ay ipinanganak bilang Jack Roosevelt Robinson noong January 31, 1919 sa Cairo, Georgia, na isa sa pinakadakilang atleta at isa sa mga pinakapambihirang figure sa kasaysayan ng sports at civil rights movement sa Amerika. Dahil bilang unang African-American na naglaro sa Major League Baseball o MLB at binasag niya ang racial barrier noong April 15, 1947 nang sumali siya sa Brooklyn Dodgers, na nagtapos sa 5 decades na paghihiwalay ng mga lahi sa sport. Samantala, bago siya naging professional athlete, nagpakita si Robinson ng pambihirang kakayahan sa iba't ibang sports sa Pasadena Junior College at sa University of California, Los Angeles o UCLA, kung saan siya naging unang athlete na may record ng varsity letters sa 4 na sports, ang baseball, basketball, football at track. Gayunpaman, noong panahon ng World War II, naglingkod siya sa US Army at ipinakita ang kanyang maagang paninindigan laban sa discrimination nang tumanggi siyang sumunod sa isang racist na utos na isang hakbang na nagpatibay ng kanyang karakter. Noong kanyang debut season sa MLB, naging Rookie of the Year si Robinson at noong 1949, siya ang kauna-unahang African-American na nanalo ng National League MVP Award. Samantala, nakapagtala siya ng 6 All-Star appearances at nagdala sa Dodgers sa pagkapanalo ng World Series noong 1955. Higit pa sa kanyang mga tagumpay sa field, naging isang matibay na tagapagsulong ng civil rights si Robinson na ginamit ang kanyang kasikatan upang labanan ang diskriminasyon at suportahan ang desegregation. Bukod pa rito, ang kanyang number 42 sa jersey ay hindi pinagamit muli sa buong Major League Baseball, na isang natatanging tribute sa kanyang di matatawarang kontribusyon. Matapos magretiro, nagpatuloy si Robinson sa kanyang advocacy para sa edukasyon at civil rights. Sa kabila nito, pumanaw si Robinson noong October 24, 1972, ngunit ang kanyang heritage ay nagpatuloy na nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na nagpapatunay na siya ay hindi lamang isang dakilang atleta kundi isang bayani ng civil rights movement at isang tunay na simbolo ng pagbabago. Number 8. Michael Phelps. Si Michael Phelps, na isinilang noong June 30, 1985 sa Baltimore, Maryland, ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang atleta sa kasaysayan at marahil ang pinakasikat na swimmer sa buong mundo. Siya ay kilala bilang The Flying Fish at The Baltimore Bullet. Si Phelps ay nagtataglay ng mga record na nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa mga greatest of all time sa mundo ng sports. Mula sa murang edad, ipinakita na ni Phelps ang kanyang potensyal sa swimming at sa edad na 15, siya ang pinakabatang lalaking lumahok sa US Olympic team sa loob ng 68 years nang makapasok siya sa 2000 Sydney Olympics. Sa ilalim ng patnubay ni Coach Bob Bowman, nagpatuloy si Phelps sa pagpapabuti ng kanyang kakayahan na nagbunga ng walang kapantay na tagumpay sa Athens Olympics noong 2004, kung saan nanalo siya ng size gold medals at 2 bronze medals. Subalit ang kanyang greatest moment ay dumating noong 2008 Beijing Olympics, kung saan nanalo siya ng 8 gold medals at nag-break sa record ni Mark Spitz para sa pinakamaraming gold medals sa isang Olympiad. Samantala, sa sumunod na Olympics sa London, noong 2012, nagdagdag siya ng 4 gold medals at 2 silver medals na nagresulta sa kabuuang 22 Olympic medals na pinakamarami sa kasaysayan ng Olympics sa oras na yon. Gayunpaman, noong 2016 Rio Olympics, kahit siya na ang pinakamatandang Olympic swimmer sa edad na 31, nanalo pa rin siya ng 5 gold medals and 1 silver medal na may kabuuang bilang na 28 medals kabilang ang 23 gold medals.
Bukod rito, kilala si Phelps sa kanyang versatility sa iba't ibang swimming strokes, malupit na work ethic at natatanging katawan na perpekto para sa swimming. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa loob ng pool, si Phelps ay naging inspirasyon din sa labas nito, lalo na sa kanyang advocacy sa mental health at ang kanyang Michael Phelps Foundation. Ang kanyang legacy ay hindi lamang sa kanyang mga record at medalya, kundi sa kanyang pagiging simbolo ng determinasyon, kahusayan at walang kapantay na dedikasyon sa kanyang sport na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga athlete at supporters sa buong mundo. Number 9, Lionel Messi. Si Lionel Messi na ipinanganak noong June 24, 1987 sa Rosario, Argentina ay kinikilala bilang isa sa pinakadakilang atleta sa kasaysayan ng football. Mula sa murang edad, ipinakita ni Messi ang pambihirang talento, ngunit sa edad na 11, na-diagnose siya na may growth hormone deficiency. Sa kabila ng kahirapan ng kanyang pamilya, nakita ng FC Barcelona ang kanyang potensyal at inalok siyang suportahan sa kanyang paggagamot, kaya't lumipat siya sa Spain noong 2000. Sa La Masia, ang Youth Academy ng Barcelona, mabilis na nakilala si Messi at sa edad na 17, ginawa niya ang kanyang debut para sa senior team ng Barcelona noong 2004. Mula noon, naging sentro siya ng tagumpay ng club na nagdala sa Barcelona ng 10 La Liga titles, 7 Copa del Rey titles at 4 UEFA Champions League titles. Dahil dito si Messi ay naging pangunahing manlalaro na nakapagtala ng 7 Ballon d'Or Awards na isang record sa kasaysayan ng football. Samantala, ang kanyang pambihirang kakayahan sa pag-goal, ball control at vision sa laro ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa lahat ng panahon. Noong 2021, matapos ang 2 decades sa Barcelona, lumipat siya sa Paris Saint-Germain o PSG, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang matagumpay na karera. Kung kaya't sa international stage, si Messi ay naging bayani ng Argentina na nagdala sa bansa ng Olympic gold medal noong 2008, Copa America title noong 2021, at sa wakas ang FIFA World Cup title noong 2022, kung saan siya ay kinilala bilang pinakamagaling na player ng tournament. Kilala si Messi sa kanyang pagiging humble at dedication sa pamilya at aktibo rin siya sa mga charity work sa pamamagitan ng Leo Messi Foundation na tumutulong sa mga batang nangangailangan. Number 10, Tiger Woods. Si Tiger Woods ay ipinanganak bilang Eldrick Taunt Woods noong December 30, 1975 sa Cypress, California, ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang atleta sa kasaysayan at ang pinaka-dominant golfer sa lahat ng panahon. Mula sa murang edad, ipinakita na ni Woods ang kanyang pambihirang talento sa golf na may guidance ng kanyang ama na si Earl Woods. Noong siya ay 2 years old, lumabas na si Woods sa telebisyon, nagpapakita ng kanyang galing sa golf at sa edad na 8 years old, nanalo na siya ng mga junior tournaments. Samantala, bilang amateur, nagwagi siya ng 3 sunod-sunod na US Amateur Championships mula 1994 hanggang 1996 na isang record na hindi pa natatalo. Noong 1996, sa edad na 20, naging professional player si Woods at agad siyang nakilala sa mundo ng golf. Siya ay nanalo ng kanyang unang PGA Tour event at inawardan bilang PGA Tour Rookie of the Year. Noong 1997 naman, sa edad na 21, nanalo siya sa Masters Tournament sa margin na 12 strokes na nagbukas ng bagong era sa golf. Sa kanyang kasalukuyang karera, nanalo si Woods ng 15 major championships, kabilang ang 5 Masters titles, 4 PGA Championships, 3 US Opens at 3 British Opens. Samantala noong 2000, naging unang golfer siya na hawak ang lahat ng 4 major titles ng sabay-sabay, kung kaya't tinagurian siyang Tiger Slam. Kilala si Woods sa kanyang mental toughness, focus sa ilalim ng pressure, at dedikasyon sa physical fitness na naging bahagi ng kanyang competitive edge. Sa kabila ng mga injury at personal challenges tulad ng kanyang high-profile marital issues noong 2009, si Woods ay bumalik sa laro at pinalakas ng kanyang iconic na tagumpay sa 2019 Masters, ang kanyang unang major championship sa loob ng 11 years. Mayroon siyang 82 PGA Tour wins, katumbas ng record ni Sam Snead para sa pinakamaraming panalo sa kasaysayan ng tour, at siya rin ang unang manlalaro na nanalo ng higit sa $100 million mula sa career earnings sa PGA Tour. Ang kanyang legacy ay hindi lamang nakabatay sa kanyang mga tagumpay, kundi sa kanyang kakayahang magtagumpay laban sa mga hamon na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo.